Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa presyo po ng itlog, inalmahan ng Philippine Egg Board ang pahayag ng Pangulo na sobrang mahal nito kumpara sa gastos daw sa produksyon nito. Unfair o hindi raw patas ang pahayag, sabay banggit sa mga problema raw nila tulad ng mahal na patuka. At dyan po tumutok si Bernadette Reyes. Umaalma ang Philippine Egg Board sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng hindi raw maipaliwanag na pagtaas ng presyo ng itlog. Sabi kasi ng Pangulo kahapon, hindi raw katumbas ng pagtaas ng presyo ng itlog ang pagtaas ng production cost. Kaya nais daw niyang kausapin ng Department of Agriculture ang mga egg producer at trader. Sa akin, unfair yun. Kasi hindi pa naman nakakausap yung mga sectors. Hindi nila nakakausap kami mga producers. Paano yung cost structure namin? Hindi nila nakakausap yung mga middlemen. Anong cost structure nila? Hindi nila nakakausap yung mga retailers. Nakatakda na raw magpulong ang egg producers at DA ukol dito. Yun ang isang pinakamalaking problema namin, yung increasing feed cost. Dati mga 14 to 16 pesos lang yan. Ngayon, 24 to 25 pesos. Ang core. Sa pinakahuling tala ng Philippine Egg Board, 7 pesos and 10 centavos ang average farm gate price ng medium-sized na itlog. Pinakamahal sa Ilocos Region na umabot ng 7 pesos and 83 centavos. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA. Dito sa Cavite Street, Santa Cruz, Maynila, hile-hilera ang mga wholesaler ng itlog kung saan makakatipid ang mga mamimili na hanggang 40 pesos kada tray. Sa pinakahuling tala kasi ng Department of Agriculture, umaabot na hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog o katumbas ng 270 pesos kada tray. Ayon sa mga wholesaler, bukod sa mga negosyong gumagamit ng itlog tulad ng mga gumagawa ng cake at leche flan, sa kanila rin kumukuha ng supply ang mga nagtitinda sa palengke. Kami naman, konti lang ang patong namin. Nasa na nagtitinda na yun. Magtitingi na. Pang sa palengke na ho yan, sa 10 piso na benta nila. Kaya malaki na rin na natutubo nila. Mas malaking tipid po pag dito na sa wholesale po. Dagdag din namin minsan sa gasolina mag-pick up, ganun. Sa mga pangpasahod din sa tao. Para mas lalong makatipid, may mga customer na mga basag na itlog na ang binibili. Depende sa laki ng basag ng itlog, magkakaiba ang presyo. Kung bahagya lang ang crack, makakabili sa halagang 150 pesos kada tray na may 30 piraso. Pero kung malalaki na ang basag tulad dito, maaari makabili sa halagang 60 hanggang 130 pesos kada tray. Pero babala ng mga eksperto, hindi ligtas kainin ng mga itlog na may basag na ang shell. Ayon sa Centers for Disease Control ng Amerika, pwede itong pasukin ng bakterya tulad ng salmonella kung may crack na ito at posibleng pagmula ng sakit. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dahil sa problema sa internet connection sa ilang lugar, nagpadala na ng mga tauhan ng National Telecommunications Commission para makatulong sa mga magpaparehistro ng kanilang mga SIM. Paano naman kaya yung mga kababayan nating walang ID na kailangan para sa SIM registration? Nakatutok si Maki Pulido. Ang pagpaparehistro ng SIM, dinadaan lang naman sa mga dedicated website ng mga telco. Pero paano ba i-access ang mga yan kung nasa 65% o hanggang 700 lugar sa bansa ang wala o hirap makakonect sa internet? Ayon mismo yan sa NTC. May mga facilitated SIM card registration naman o yung personal kayong tutulungan ng NTC sa pagpaparehistro. Pero ang ikinasa ngayong araw ay sa 15 bayan o lungsod na may disenteng internet signal. Sa bawat natukoy na bayan, pupunta ang mga taga-kalapit bayan na mahina ang signal. Kasi kung pupunta po tayo doon sa kukunti lang yung population, dahil wala signal or remote area po siya, hindi rin po natin ma-maximize yung SIM registration. Pinag-aaralan naman daw ang facilitated SIM registration sa mga malalayo at walang signal na lugar. Maaaring i-cluster ang mga lugar para masulit daw ang programa. Magdadala po yung tinatawag na COW, ang mga telcos or yung connectivity on wheels. Based dun po din sa kung paano yung terrain ng area, kung kaya pong madala.
Sa Pasukin, Ilocos Norte, nag-set up ang mga telco ng booth sa Municipal Auditorium. Naging suki ngayong araw sa Pasukin ang mga senior citizen na hindi pa marunong magparehistro online. At dahil may dalang smartphone sa mga telco, natulungan maging ang mga cellphone na may keypad pa. Hanggang Sabado lang ito bago lumipat sa ibang lugar. Tapos, amin na kasayo na Pero kahit may facilitated SIM registration, karaniwang problema ng mga nakatira sa remote areas ang kawalan ng ID na requirement sa SIM registration. Pinag-aaralan na ang pagpapadala ng NBI on wheels pero paalala ng NTC, pinapayagan naman ang barangay clearance basta may picture. Huwag daw mag-upload ng peking ID. Wala pang paliwanag ang DICT kung paano ma-verify ang ID ng mahigit 150 million na SIM card. Pero sabi ng DICT, mahuhuli nila ang mga peking ID sa post-registration verification. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan na po ng Land Transportation Office o LTO ang isang nagpapanggap umanong driver ng isang ride-hailing app para makapanaga ng pamasahe. Ang modus, alamin po sa pagtutok ni Mark Salazar. Matapang na kayo eh. Ganito na lang sir. Parang Hindi sir, kasi bigla mong pinakailaman nito. Sa ganyan na uwi ang paniningil ng sobra ng driver na ito kay Macaulay at mga kasama niya nitong January 3. Sa ride-hailing app daw sila kumuha ng masasakyan at hinintuan sila ng itim na SUV ng driver na ito na nagpakilalang kanilang nabook. Pero hindi pa nakakalayo, sinisingil na sila ng 300 pesos. Mas mahal sa nakalagay na rate sa app. Baba mo na lang kami. Ikaw yung unang nagana sa amin eh. pasensya na sir. Pero nabalan niyo po kami. Pasensya na sir. Pagkababa at habang pinaplakahan ay nagmamadaling umalis ang SUV kahit nakabukas pa ang back door. Takot yan, takot. Si Justin Peña hinintuan daw ng nagpanggap na ride kahit hindi naman daw siya nagbubuk. Binaba yung window, sabi po ako yung booking mo. Tapos nung nakailang no na po ako, parang nag-shift po siya yung sabi niya na, saan po kayo papunta? Ihatid ko na po kayo. Ang driver na nag-alok kay Justin pareho sa nagpanggap na nabook na rider sa isang usap-usapang video na naniningil daw ng sobra sa itinakdang rate. Nasa middle age, short haircut, tas decently dressed, may pasmile pa po, ma'am, ako po yung book nyo. Black yung SUV, tas sobrang tinted po ng windows, tapos midnight na po, pa-midnight na po, yun yung medyo scary. Namukhaan din siya ni Lai nang isakay siya nito noong Disyembre. Pero hindi naman daw nagpanggap na ride-hailing app rider. Sabi niya, ma'am, i-carpool ko na lang po kayo. Nagsabi siya ng presyo na mas mataas doon sa booking price. Pumayag daw itong ipantay ang presyo sa suki niyang ride-hailing app pero nanagana ng singil nang nakasakay na siya. Ala, sabi ko, hindi kuya, ayan ang usapan natin. Sige naman, pamasto nyo na sa akin to. Kung hindi na po talaga ako pagod, hindi ko talaga babayaran yun. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang ride-hailing app pero hindi pa sila sumasagot. Ang LTO iniimbestigahan na raw ang insidente at ipapatawag ang driver at may-ari ng naturang SUV. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Midweek, chikahan na mga kapuso, and love is in the air. Dahil ngayon pa lang, damang-dama na ang kilig na hatid ng upcoming Valentine offerings ng GMA. Isa na riyan ang pagbibidahang serye ng Sparkle Love Team na Mavleen. Makichika tayo kay Katatibayan. Sa panahong halos lahat ay tutok sa social media, posible nga bang dito makikita ang true love? Yan ang aalamin sa Valentine offering ng tambalang Mavleen o Mavi Legaspi at Kailin Alcantara sa upcoming digital series ng GMA Public Affairs na 0 kilometers away. Hindi nakapa-weird. Gwen, paano kung weird naman talaga ako? Sa look test na Mavi at Kailin, ipinasilip ang gagampanang roles nilang sina Arden at Gwen. At tiyak daw na makaka-relate ang Gen Z sa mga eksenang pang-quarant flings. It's still the pandemic and it's still there. And ang dami pa nag-online dating or meetups whatsoever
And that's very present ngayon. So that's what I'm very excited about kasi ang daming makaka-relate dito sa series na ito. Paasa moments. Magiging sila na ba? Or paasa in a way na sana naman maging sila na? Or lalayo ba to? Lalayo ba siya? Mamamit ba siya? Magiging sila ba nung mamamit niya? Mismong sina Mavi at Kylene nga raw, relate sa bago nilang series. Ako nag-slide na sinabi ko na, oh, it's nice meeting you. Halos wala ring tigil ang taping ni Ara San Agustin at Jerry Gonzalez sa isa na namang mega serye ng GMA, ang mga lihim ni Urduha. Bukod dyan, magkasama rin ngayon sina Ara at Jeric sa music video para sa single ni Ara na hanggang dito na lang under GMA playlist. Bagamat tungkol sa pag-ibig ang kwento ng kanilang music video, kakaiba pa rin daw ito dahil ang ipapakita sa paghihiwalay ng magkarelasyon ang panig ng iwan. Minsan kasi, we tend to stay just because we don't want to hurt yung feelings ng ibang tao. Pero di rin natin minsan naiisip na gusto rin natin pahalagahan kung ano yung totoo nating nararamdaman. Abangan nila kung sino yung nang-iwan sa aming dalawa. This is a story. Teka muna. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa pagdadala sa Cambodia ng mga Pilipinong ginagawang scammer, nabistong bukod sa mga paliparan ay may mga pinalulusot din sa iba't ibang pantalan. Tinutukan niya ni Mav Gonzalez. Pinadalan ako ng email, ng invitation letter ng isang... Sa kwento ni alias Ron, isa siya sa mga nabiktima at napasok sa sindikato ng online cryptocurrency scam sa Cambodia noong nakaraang taon. Pero kalaunan ay ginawang taga-recruit ng mga kapwa Pilipino. Sa pagdinig ng Senado, tinukoy ang isang Rachel Almendra Luna na head umano ng human resources ng grupo na nangre-recruit ng mga Pinoy. Lumabas na naging dalawang ang main paraan via Clark Airport sa Pampanga at via Zamboanga to Sabah, Malaysia. Taas ang sinabi ni Rachel na nag-aabot sila sa immigration officer para makalabas yung mga Pilipino. Sabi naman ni alias Miles, may kasabwat daw si Luna na ahente sa Pilipinas at pinalalabas na turista ang mga Pilipinong magtatrabaho sa Cambodia. Pinepeke ang mga vaccine certificate para makalabas ng Pilipinas sa bahay ng agent. Itinuro din niya sa mga recruits kung aling immigration booth pipila sa Clark International Airport. Itong booth na ito ang kakilala nilang immigration officer. Sinusubukan pa naming mahanap at makunan ng pahayag si Luna. Ayon kay alias Miles, mahigit 150,000 pesos ang bayad para maproseso kada OFW. 75 to 80,000 pesos daw rito ay lagay sa immigration officer. Sabi naman ng Bureau of Immigration, may dalawa na silang immigration officer na natukoy na sangkot sa human trafficking at nirelieve na sila sa pwesto habang iniimbestigahan ng Department of Justice. Natukoy na rin daw nila ang local agent ng mga nabiktimang OFW. Kailangan maisagawa ang isang matinding overhaul ng ating Bureau of Immigration. Mukhang marami pang natitirang contact ang mafia na yan sa loob ng BI. Halos imposibleng walang mas mataas kasi kung ganun lang, so ano sila, hindi intelihente or sila ay kumikita din? Pero hindi lahat ng nabiktimang OFW sa airport idinaan. Gaya ni alias Brando na ipinuslit sa Tawi-Tawi sakay ng bangka at kung saang-saang airport at pantalan sa Malaysia, Brunei at Thailand idinaan bago makarating sa Cambodia. Tinatakan ba ang passport mo dito sa Pilipinas? Hindi po. Itong stamp na ito sa passport mo, Sa Malaysia po. ito po ay stamp ng Bureau of Immigration, pero sa Malaysia, stinamp sa passport. Hindi po dito sa Pilipinas. Hindi ko alam na meron pala tayong BI Philippines branch sa Malaysia. Definitely a fake stamp. Paano po naman nakalabas si Brando sa Pilipinas na hindi tinatakan ng totoong stamp ng BI dito sa Pilipinas? Obviously, Madam Senator, based on his narrative, he used the back door without passing through the formal port of exit. Babala naman ng mga nabiktima na ng human trafficking, lahat ng nakikita sa Facebook na job offer bilang customer service representative sa Cambodia ay scam. Ang ginawa po ng DMW is, in-stop po namin lahat ng hiring going to Cambodia. Naglabas po kami ng labor advisory para lahat po ng mga prospective OFWs na pupunta sa Cambodia ay maaabisuhan na may kasalukuyan pong scam.
nananaig po doon. Sa ngayon, patuloy ang rescue operation sa mga biktima ng human trafficking at may 8 OFW na nakatakdang umuwi mula sa Cambodia. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may umiiral pa ring sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 380 kilometers east-southeast ng Davao City. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong lumakas at maging bagyo. Bahagyaring nagbago ang inaasahang galaw o pagkilos ng LPA. Sa mga susunod na araw, posibleng patimog ang direksyon nito, papalayo na po sa Mindanao. Maari pa yang magbago kaya patuloy na imomonitor ng Pag-asa. Base sa datos ng Metra Weather, uulanin ang halos buong Visayas at Mindanao, lalo na po sa hapon. May heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula at Panay Island kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Luzon, wala gaanong ulan sa malaking bahagi maliban sa ilang lugar sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Mindoro, Palawan at Bicol Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Dahil po sa amihan, magiging maalon at delikado pa rin pumalaot sa ilang baybayin ng bansa. Tatlong magkakasunod na taon ng negative ang paglago o lumiit ang produksyon ng agrikultura at pangingisda sa bansa. Base po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Malaking tulong sana sa ekonomiya ang pagsasaka at pangingisda. Pero sa fourth quarter ng 2022, bumaba ang halaga ng produksyon ng agrikultura at pangisda ng 1% ayon sa datos ng gobyerno. At ikatlong sunod na taon na yan ng negative o lumiit na agri at fisheries production ng Pilipinas. Ayon sa PSA, 1% ang pagbaba sa produksyon ng pananim. Pinakamalala ang naitala sa rubber, mais, mangga, ampalaya, palay at kalamansi. Ang fisheries naman, bumaba ang produksyon ng 6.6%. Tumaas naman ang produksyon ng mga babuyan at iba pang livestock, pati ang mga manukan. Mahalaga ang sektor ng agrikultura dahil dito nabubuhay ang 21% ng workforce ng bansa. 9.6% naman ang ambag nito sa gross domestic product o kita sa lahat ng produkto at serbisyo ng bansa noong 2021. Bagamat mas maliit na sa 10% na ambag nito noong 2020. Sa isang forum, sinabi ni Senador Cynthia Villar na bukod sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka, dapat ding sugpuin ang problema sa smuggling at tiyaking sakto naman ang mga inaangkat na agricultural products. Kailangan din daw matutukan ang proseso ng pagdadala ng pananim sa merkado para hindi gaanong tumaas ang presyo. Mga trader will have complete control of the supply and then sila rin yung importer, so makaka-create sila ng artificial demand, so tataas ang prices. Sinusubukan naming kunin ang tugon dito ng Department of Agriculture na pinamumunuan pa rin ng Pangulo bilang kalihim nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Angat ang galing ng Pinoy sa international fashion scene. Ang isa kasi sa isinuot ni Queen Bee na si Beyonce sa kanyang private concert doon, gawa ng isa nating kababayan. Kilalanin siya sa pagtutok ni Oscar Oida. Kauna-unahang live performance ito ni Beyonce in 5 years. Kaya naman usap-usapan ang kanyang private concert na ito sa launching ng isang bagong hotel sa Dubai. At bukod sa pasabog na performance, marami din ang nakapansin sa bright yellow feathered gown suot ni Queen Bee. Ang outfit na yan, proud na obra ng isa nating kababayan. Siya si Ryan Pasioles, ang creative director ng isa sa pamosong Dubai-based boutique na Atelier Zura. Hanggang ngayon, nasa Cloud9 pa raw si Ryan sa pambihirang pagkakataon na madamitan ang isa sa mga itinuturing na music icons ngayon. It's an overwhelming feeling na madamitan because it's only in a dream na mabihisan mo siya. Unexpected happiness yung naramdaman mo. Yung hindi ka makapaniwala.
Di raw basta-basta ang ginawa nilang preparasyon. We are planning carefully about the designs that we are going to submit them. And then after that, they go through the approval. Then we start making the sample. Then after the sample, they approve it. Bata pa lang raw, mahilig ng magbutingting ng mga kasuotan itong si Ryan. Nag-aral sa isang fashion and art school sa Manila hanggang sa magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Middle East. Dito na siya nadiskubre ng Omani Brown Couture House. Ngayon, ang ilan sa kanyang mga obra na itampok na sa mga sikat na fashion show tulad ng London Fashion Week. At bukod kay Queen Bee, nadamitan na rin daw niya sina Nicki Minaj, Christina Aguilera, Paris Hilton at Carrie Underwood. It's important to have unique perspective and a vision that sets you apart from the rest. Be true to yourself. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. May kartel ba sa sibuyas? Isa po yan sa mga inusisa kanina sa kamera bilang bahagi pa rin ng investigasyon sa biglang pagsipa ng presyo ng sibuyas. Pare-pareho kasing hindi maipaliwanag ng mga ahensya ng pamahalaan ang dahilan sa likod ng labis-labis na pagtaas ng presyo ng sibuyas sa merkado. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil hindi naman daw ganoon kalaki ang halos 26,000 metric tons na kakulangan sa supply ng sibuyas noong nakaraang taon, ang tanong ng mga kongresista kanina, may kartel ba sa sibuyas o wala? Kung hindi talaga mapaliwanag ang paggalaw ng presyo, para sa akin, ang sagot niyan talaga kartel eh. Yun lang talaga. Ma'am, hindi ko po maano kung may kartel pero meron pong parang nagko-control nga po. Basal po talaga, it doesn't make sense na maliit lang yung gap and yet nag-spike ng ganon kataas yung presyo. At ang mga magsasaka, hindi naman daw kumikita at nababaon pa sa utang. Dapat malagyan na po kagad ng cold storage. Para naman po mayroon ng mga karapatan ang magsasaka na magtakda ng presyo ng kanilang ani. Kasi nga, pag-harvest, medyo mababa ang ating bilihan. Pagka po i-store na nila, isasabihin daw po sa kanila ng mga cold storages ay puno na, kumbaga. So napipilitan po sila na maibenta ng mas murang halaga. Sabi ng Department of Agriculture, nakapagtayo na ito ng 7 cold storage facilities mula 2018 hanggang 2022 na kaya mag-imbak ng 10,000 hanggang 20,000 bags ng sibuyas. Pinapautang din daw ang mga magsasaka at inuugnay sa mga namimili ng maramihan. Naungkat din ang patong ng mga trader ng sibuyas. Ang haba ng value chain na to. Po. Kaya talagang nagmamahal and then yung farmer pa talaga na tatalo dito. Pagdating naman sa importation, nadiskubring may isang registered importer na binigyan ng DA ng import permit pero nasangkot daw sa smuggling. Pagka po may ganong finding, delete them or we blacklist them po. May mga nirading mga warehouse ng sibuyas pero naglaho raw ang imbak. Hindi na pag-usapan kung paano ito inaksyonan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nagpapalusot daw ng cellphone sa Cebu City Jail kapalit ng hanggang 60,000 piso. Sumbong po yan ng isang dating bilanggo kaya iniimbestigahan ang tauhan ng City Jail. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Isang dating bilanggo ang whistleblower sa umano'y anomalya sa Cebu City Jail, male dormitory. Si Gordon, hindi totoong pangalan, ay muling nahuli dahil sa illegal drugs. Ayon kay Gordon, saksi siya sa mga anomalya sa loob ng piitan. Isa na dito ang pagpuslit ng mga cellphone. Kapalit umano sa pagpapasok ay ang pagbibigay ng 50,000 to 60,000 pesos sa mga jail personnel. 50, 60,000. Saan ka silpuna? Kaya lang mga ordinary nga silpuna mga. Isa may mapalusot na? Mga bijimpe, malusot na rin. Ito sa mga puntahan po ng mga inmates? Mga inmates, mga big timer, may ayun. Dagdag ni Gordon na sa tuwing may Greyhound operation, ang mga tiwaling jail personnel umano ang tagatago ng mga mobile phones. Ako big timer ko, mga ako sir. Pusa na sir, ako na bahala niyo sir. Bahala dito niya, karoon. O sige, ako yung pusa niya kayo. Isa mo ng mga BGP nga kanya? Dagdagan mga mataraan ng mga BGP sa diyan, mga pagpila na katulig nga sa servisyo da.
Dahil sa revelasyon, agad na ipinag-utos ang investigasyon sa Cebu City Jail. Nakipag-ugnayan na ang City Jail sa PNP at PDEA para sa isang malalimang pagsusuri sa mga aligasyon. Even without that, sa paglihok ang atong intelligence and investigation team para pag kay no kung unsa gyud ni nga issue nganong mi-surface na sad ni siya balik. Hinikayat ng Cebu City Jail na pangalanan ni Gordon ang masangkot na jail personnel upang hindi madawit ang iba pang personnel. Handa naman ang Police Regional Office na makipagtulungan sa BJMP lalo na sa posibilidad na nagagamit ang mga gadget sa illegal drug trade sa loob at labas ng piitan. We will conduct investigation upon request from BJMP. Of course, we will be willing to investigate, especially if we can correlate it with contrabands. Handa rin ang pulis na bigyan ng proteksyon ang whistleblower na kasalukuyang nasa kanilang kustudiya kung kinakailangan. As a matter of procedure, informants are always secured, no? Especially in the PNP. Mula sa GMA Regional TV, Balita Misdak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Nananatili sa 7.6% ang GDP growth o paglago sa ekonomiya ng bansa nitong ikatlong bahagi ng 2022. Ayon sa Philippine Statistics Authority, sa kabila yan ng naitalang pagbabago sa ilang industriyang nakaapekto sa paglago ng ekonomiya, kabilang ang real estate and ownership of dwellings, financial and insurance activities at sektor ng manufacturing. Bukas naman iaanunsyo ang GDP growth rate para sa fourth quarter at buong taon ng 2022. Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang pinagsama-samang kita sa mga produkto at serbisyo sa loob ng bansa. Diretsahang inamin ni Asia's multimedia star Alden Richards na muntik na siyang maging in a relationship sa kapwa kapuso star na si Julian San Jose. Bakit kaya ito naudlot? Alamin natin yan sa chika ni Nelson Canlas. Sa ikatlong araw ng Fast Talk with Boy Abunda, may ikinumpisal si Asia's multimedia star Alden Richards. Muntik daw niyang makarelasyon ang dalawang kapuso stars. Dalawa po eh. Si Winwin po and Julie. Naudlot daw pareho dahil sa pagiging busy sa trabaho. Kwento niya tungkol kay Julian na nakasama niya sa Sunday Pinasaya. It was my fault po, Tito Boy. Parang I decided to mag-focus na lang po talaga muna sa work. Hiningi ko po ng sorry yun sa kanya. It was a long time of parang naiwan ko po siya. I never told anyone this. Yung part po kasi kay Julian, yun po yung parang pinaka mabigat. Halos 7 taon daw silang hindi nag-usap. Naniniwala po kasi ako na time really heals everything. And mahirap po kasing ipilit na gusto mo na magkaayos kayo pero yung panahon hindi pa tama. Kasi sariwa pa po yung sugat And hindi po natin madidikta sa puso natin kung kailan gagaling yun. It really depends upon the person. Nakausap na rin daw niya noon si Julian para humingi ng tawad. Sunday Pinasaya dito, boy. Rehearsal. Nung may green room po tayo sa Studio 7, nung kami na lang pong dalawa sa green room, nila ko po yung pinto. And then I talked to her. I'm really sorry for what happened. Iniwan kita. And there's no one to blame but me. And sana napatawad mo na ako. Ngayon, good friends na raw sila ni Julian. Kaya ang tanong ni Tito Boy, yes or no, are you dating somebody now? No po, Tito Boy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ay! More, Tito Boy! More! At yan ang mga chika ko this Wednesday night. Ako po si Araliano Marites. Tito Nel, Tito Vicky.
Ay, salamat. Naku, hindi ako makakatulog yan. Mga marites Ay, dito. at yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan serbisyo, ang totoo pa lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.